Right, so welcome back to another episode for the Team Lakay Table Talk. And ngayon naman kasama natin a rising star in the Philippine MMA scene, none other than Kuya Eros Baluyo. Hello guys, glad to be back here. Yes, thank you ulit. Pangalawa na natin to, no? Oo, pangalawa. Kung hindi niyo po napapanood yung una, bale, tatlo kayo nun eh. Tatlo kayo ngayon nandito, pero nung huli kasi tatlo kayo na nagkwentuhan tayo nung huli. Tatlo kayo. Apat kami nun. Ay, oo pala, kasi pati si Jeremy. Oo, si isang Jeremy. bata na Muay Thai kid. Oo. Ngayon nasa national team na siya. Muay Thai, kaya this time kaming tatlo lang yung umakyat. Kami yung regular pa natin na tuwing may fight camp, tuwing may kami umaakyat para... Parang si Jeremy. Kasi may kaibigan din kami na nasa national team ng Muay Thai. Nakikita namin sa social media. Kasama niya si Jeremy. So, laging naka-team na kay shirt actually. Yun nga. Medyo nakaka-proud din. Ingit nga siya sa amin ngayon na kami umakyat ulit. Pero some other time siguro pag makabalik din siya. Oo naman. Kasi laging open naman ang gym eh. Thank you. For you guys. So, yun. Before we... Kasi, if we look kasi sa media, pag pupunta ako sa internet and just look you up, wala kasi akong makita when it comes to your background, yung behind the scenes talaga, such as your roots, paano ka nagsimula, ano yung mga stories na gano'n. Yes. Hindi ko talaga makita. So yun yung sana yung maging gusto kong pag-usapan natin. Since yun nga, parang you're one of those that movers and shakers in the Philippine MMA scene ngayon. Oo nga, kasi especially since you beat one of the veterans in Philippine MMA, Rene Catalan. No, so naging parang household name ka na eh. So gusto ko na pag-usapan. Saan ka lumaki, Kuis? Ako, tubong Paranaque ako. Paranaque? Sa Metro Manila. Ang tatay ko taga Quezon City. Nanay ko taga Paranaque. So time na, ayun, nag-meet sila, nabuo si Eros. So, ayun, nung time na yun, wrestler yung tatay ko nun. Nag-coach siya saglit sa WAP, Wrestling Association of Philippines. Nung time na pero natigil siya kasi yun nga, lumabas na ako. Tapos nung bumalik siya, nung nagka-interest na ako sa martial arts. Sa wrestling. So, hindi alam ng karamihan, bago ako nag-transition ng jiu-jitsu, wrestler muna ako. Oo nga, no, parang kahit ako hindi ko alam yun no? So, kasi yung background mo talaga, yung base mo talaga is wrestling. So, nag-wrestling ako 2 years. Tapos nung time na, ang gusto ko talaga kasi nung that time, mag-jiu-jitsu. Tapos kasi syempre ang goal ko din talaga nun, mag-MMA in the future. Kaya, nung time na yun, para ma-supplement, para pag-transition ko ng jiu-jitsu, nanggaling ako wrestling, maganda yung start ko. Nag-transition ako from wrestling to jiu-jitsu. Kaya ngayon, thankful pala ako, grateful ako na bago ako ng jiu-jitsu, una ako sport wrestling. Kaya yun. Kasi pag titingnan natin ngayon, especially sa international MMA scene, ang laking nagdo-dominate ngayon yung mga base nila is wrestling. Sila yung pinaka-dominant ngayon from the Dagestani wrestlers. Mga college wrestlers sa US. American wrestlers. Totoo. Folk style, kung tawagin nila. Dito sa atin, ang meron lang sa atin dito ang freestyle. Freestyle, ibig sabihin, di ba, yung pwede ka umatak upper body, pwede ka kumuha lower body sa legs. Greco-Roman naman is yung upper body. Yung dito lang talaga, chest to chest. Chest to chest, yung underhooks, overhooks, head to control. Pero pagdating sa baba, hindi na sila pwede kumontrol sa baba. Yung pinning lang talaga. Yung like legs, ankles, hindi na sila pwede below the waist mag-control. Ang folk style naman is yung rule set, pinagkaiba nila. Yun yung mga usually pag nakikita natin internet, nag-search tayo about wrestling, yung mga lalabas na mga NCAA wrestlers, yun yung tipong rule set. Kasi sa Greco freestyle, ang pinning nila, pag sample, naka-side control ka, ma-flat mo both shoulder blades sa ground, 1 second, pin na yun. Pero sa folk style, parang 3 seconds mo kailangan i-maintain yun. So example, na-flat mo na yung shoulder blades, bibilang ng referee na 1, 2, pag nakawala siya, reset ulit yun. Kaya yun yung yung tawag dito, yung controls, ground control ng folk style, tsaka yung nila, medyo... Yun siya nagkaiba. Yun yung pinagkakaiba nila. Kasi pag manonood kasi
especially sa mga Olympics or mga ganun, mga international level wrestling, iba yung NCAA, iba yung rule set nila. So for dun ako nalilito na ba't iba yun. How I wish, kuya, meron tayo dito sa Pilipinas na sana part siya ng curriculum ng elementary, high school, hanggang college. Siguro kung may wrestling ng college, nagtapos ako, di ba? Nagtapos ako, out of school youth ako, guys, kaya ayun yung ano. Pero yun, talking about wrestling, kasi may wrestling team ngayon dito sa Cordilleras. It's a racing sport. It's a racing sport kasi ang one of the kids na sumali sa TLC, Team Lucky Championship last time, si Charles Calawan, nag-gold siya sa CARAA. CARAA is the Cordillera Administrative Region Athletic Association. So yung parang schools, ay parang provinces. So madami din talagang mga bata na interested into wrestling. Sana later on, pagka tagal, yun yung maging grassroots program nila para makapag-produce din tayong... gusto ko maabutan yung time na may makita tayong Filipino Olympian sa wrestling. Sana. Yun yung gusto kong makita na... And then if you... hindi ko alam pero yung... Meron tayong wrestler na it's this Anigorot na nag-dominate sa SEA Games eh. Si Jason Balabal. Yes, nakakasabay ko siya dati. So time na kasabayan mo, Chris. Nung time na na active ako mag-wrestling, mag-compete sa WAP noon, nakakalaban niya yung mga teammates ko. So pag nakikita si Jason, gusto yung mga teammates ko, nakikita si Jason Balabal, yung mga teammates gusto mag-fake ng injury. Injured ako! Ay, gumagano na sila. Sobrang... Kasi very fun. Kasi I don't remember kung anong year yun, pero nung nakaka-proud din ganyan isipin na mayroong taga dito, taga sa amin. Dalawa sila, alam ko dalawang Jason sila nasa WAP eh. Si Baucas tsaka si Balabal. So hopefully lumaki din ang wrestling community natin dito sa Pilipinas. Sana mag-grow and later on makapag-produce ay world champions din and Olympians. Yes, especially Olympians. Yes. And kasi if you're yung last na press con for that Team Lucky Championship kasi this last March. One of the visions kasi ni Coach Mark is to make Cordillera the martial arts hub of the Philippines. Yes. So hopefully yun yung support ako diyan pagka of course nangyari or pag maumpisahan kasi andito na rin lahat eh. Kasi kumbaga sa yung training partners mo, lahat ang lalakas. yung yung altitude dito, talagang yung gas tank mo, yung threshold mo mag-improve, mag-expand yung pagka andito tayo nag-training. So yun, pero outside naman ng martial arts, kuya, ano yung sinasabi mo out of school youth ka, pero ano yung school background mo? Paano ka naging out of school youth? Nung time na yun, kasi ang hirap pagsabayin ng sport tsaka ang sport in school na that time studies. Talagang pa lang, maniwala kayo sa hindi, nasa preschool pa lang ako, lagapak na ako. Sabi nga ngayon, i-enroll mo ako sa grade 1, baka bumagsak pa ako. Ganun ako ka, nung time na so, yun nga, na grade 6 na-discover na na-influence ako ng tatay ko mag-wrestling. So everyday nag-wrestling kami noon. Tapos kinabukasan yung alam mo yung papasok ko sa school, gigisingin pa, ikaw pa yung galit. Tapos kaya ako siguro nag-fail ng school at that time. Tapos nung time na nag-transition ako jiu-jitsu, high school na ako noon. Tapos nung hanggang natapos na ako noon, magka-college na ako dapat, ayun, doon ako nag-decide na stop na muna ako kasi anytime naman kahit lolo na ako, pwede ako mag-aral. Yung time na bata ako, gusto ko ilaan muna sa sport hanggat kaya pa. Ganun kasi yung youth natin yung hindi na natin mababalikan pag dumating na yung panahon na tanda na tayo, lolo na tayo. Yun kasi very ngayon iniisip ko, it's very commendable kasi with the people like you kasi, especially sa akin kasi hindi ko kayang gawin yun. I don't have the parang the courage
na mag-pursue ng isang bagay lang. I always have to have yung parang backup plan. Yes. Meron lang yung ganun. So parang sa akin, very commendable yung people na ganun. Kasi sila talaga yung nagsasucceed eh. People who really focus on that one thing. Doon sila usually nagsasucceed talaga. So, hindi ako makarelate masyado kasi ako yung parang very cautious kasi akong tao. Hindi ako Yun ang lesson ko dapat. Dapat naging ganun ako. Pero hindi, look at where you are now. Parang hindi mo naman siguro mararating to if you didn't do that back then. Makes sense. Pero, yun. So, grade, after mo ng high school, you stop. And college ako saglit, pero hindi ko nabuo yung isang sem dahil yun nga, ang hirap i-balance. No? Hindi naman, siguro, excuse ko na lang yun. Pero, ayun, yung pag-balance ng school and doon ako studies, medyo mahirap din. Ang masama naman din kasi kung, example, nasa class ako, ang isip ko nasa jiu-jitsu, wrestling, martial arts, o ano man. Kaya, ganun din. Kasi wala ka ding focus eh. Sayang lang yung parang wasted effort din lang sa kanya. Tanungin mo ako yun, 1 plus 1, 11 sagot ko eh. Sobrang. Pero, balik tayo sa jiu-jitsu quiz. Kasi nag-world champion ka in BJJ eh. Yun yung, as in, publicized yun during your fight with FC Sevilla. Yes. Yun yung talagang tinatarget nila sa'yo na yung pagiging world champion mo that time. Especially, siguro name drop na natin si Rolando D. Rolando D said na nag-world champion ka, pero white belt. So, gusto ko lang, let's go back to that time na paano ka napunta ng World Championship? Paano ka kasi ang team namin noon, Atos, sa Jiu-Jitsu, bali ang submission sport yung sa MMA part. Ang Jiu-Jitsu ng submission sport is Atos. Noong time na yun, yung dalawang professor ko, si Ralph Go, tsaka si Carlo Peña, sila yung bumabiyahe ng Brazil nun. So noong time na yun, bumabiyahe silang Brazil, nakatrain nila yung kuya kong familiar kay Galbao, Andre Galbao. Yes. Yung Mendez Brothers. Mendez. Yung buong Atos noong time na yun. Noong time na yun, wala pang Atos sa US nun. Kaya bumabiyahe silang Brazil nun. Brazil talaga. Uwi sila dito, punta silang Brazil, mag-uwi sila ng mga techniques para sa amin. Tapos, ayun, nagko-compete sila religiously, internationally. So, naisip ko, since white belt ako that time, ano pa nga ako nun? Di ako white belt eh. Yellow belt. Yellow belt sa, ano pa yun? Teens ranking pa yun. So, ayun, decide ako na, sabit kaya ako sa inyo. Para makapag-compete din ako Worlds. So, okay, nag-compete ako Worlds. Nanalo ako nun as white. So, nasubmit ko lahat. Tapos after na-promote ako to blue. The first year, yung inulit ko yun, nag-Worlds ulit ako 2011. 2010 ako nung first nanalo eh. 2011, na hindi ako nanalo, natalo ako second round, second match. Tapos 2012, bumalik ako dun sa US para mag-camp ng from 3 to 4 months sa Atos. So first, nung bago ko lumaban ng Worlds, lumaban muna ako Pan Americans. So nag-third ako nun, pero naka-camp na ako sa Atos nun. Nag-third ako dun, dumating yung Worlds, nakuha ko ulit sa As Blue. So, yun yung 2 times World Championship? Yung 2 times. Tapos after nun, may mga religiously, nagko-compete pa rin ako Worlds, Pan Am's Worlds. Yung iba, hindi ko na naipanalo. Kasi iba, yung habang tumatagal yung level, pahirap. Sample, nag-purple ka, mas mahirap. Na brown ka, lalo mas mahirap. So, time na yun. Especially pag black. Pag black. Hindi na nila makawan yun as in super hirap na rin talaga. Hindi ko alam kung nakikita ng mga ibang tao yun, yung hirap nung, or yung levels to the game. Kasi kung kami na nag-training dito ng Jiu-Jitsu, of course, we're white belts. Tapos pupunta kami ng Pan-Asia and manonood kami ng Pan-Asia sa Manila. And then manonood kami ng matches ng, kahit sabihin na natin yung purple belt. Iba din. Kahit ako na nanonood lang, kaya ko kaya yun? Matatanong ako sa sarili ko, kaya ko kaya yun? Kasi kung nagma-martial arts po kayo, yung especially sa Jiu-Jitsu,
yung weight distribution mo when yung nasa ground ka, pwede mo kasing i-exert yung effort mo to make your opponent feel na andun yung bigat mo. Andun yung bigat mo, yung pag-shift mo ng weight, yung transitions mo ng technique, paano pag sample, nag-react siya ganito. Parang striking din. Pero sa grappling department naman na paano pag naghumarap siya sa akin, paano for example, yung unang attack ko dinefend niya. Pumapasa ko this side, binlock niya, libre ako pumasa sa kabilang side. Yung mga ganong... Yung kumbaga sa if you're looking at the three branches, yung branches of a tree, parang gano'n na if you're going that one path, pero may ginawa siya goodness. Parang gano'n. Basta kung saan siya hindi nag-defend doon ka, para ibibenta mo rin dito ako nagko-comment sa side na to, pero hindi. Parang... Pero another side of that kasi is imposing yung techniques mo din. Something like, kahit na gumalaw ka ganyan, I am way better at executing this than you are defending it. Yes. May ganun din eh. Meron din. Especially brown belts and purple belts. Grabe! Lalo na ngayon, mga bata ngayon, yun yung example, yung mga batang blue belt na 18 years old, 17 years old, yun yung mga... As in, nag-start talaga early age. Kasi ngayon, tawag dito, nung panahon na kami yung teenager versus yung mga teenager ngayon, ang layo. Ang layo. Sobrang layo. Nung time na nakakamp ako sa US nun, ka-train ko yung Rotolo Brothers. Yung Rotolo Brothers. That time nun, brown belt ako, sila green belt. As in teenagers. Teenager, 14 years old. Ako nun 25 years old. Pero hindi na ako magda-drop ng name. Mas hirap ako sa kanila kumpara sa ibang black belts sa time na nakakamp ako sa Amerika nun. Really? Pero considering iba rin kasi talent ng dalawang yun. Lalo na ngayon. Nagsilakihan na yung mga yun. Black belts na din sila eh. I think black belts black kasi bilin yung dalawang yun kasi. Yun talaga is if pag nanonood din ako sa submission grappling kasi ng one, yung matutulala ka na lang. Paano nila naiisip yun during a fight na may isip mong i-counter ng ganon? Diba yung mga sneaky chokes nila, mga leg locks. Yun yung minsan parang paano yun? Paano yun? So yun, bago po tayo magpatuloy, gusto lang po namin magbigay ng shoutout kay Congressman Eric Huyap sa patuloy na pagsuporta po sa Team Lakay. Maraming salamat po, Congressman. And of course, sa Fairtex sa pagiging isa sa patuloy na nagsusuporta po sa amin. Thank you! So yun guys, no? Yun nga, nag-black belt ka na guys. Black belt ka na ngayon. May stripe ka na also lang. As black belt, wala pa. Wala pa. Kasi nakuha ko lang black belt ko after nung debut ko na MMA. So, first debut ko nun as brown pa ako nun. So, after ko lang nakuha yung black nun. Ano na yun. Okay. That was 2022? 2022, yes. Correct. Naalala ko 2022 kasi nabasa ko nung last time na dumating kayo dito. Which was for F. Sevilla. For EF Sevilla, tama. Yeah, Sevilla. Pero, yun. Talking about Atos, paano ka napunta ng Atos? Kasi syempre madami din namang BJJ gyms sa Metro Manila. Bakit Atos? Paano ka napunta ng Atos? Kasi yung time na yun, hindi pa sila, BPF pa sila nun eh. Hindi pa sa Atos nun. Kasi dati ang team lang sa Manila nun is DefTac, yung Camp House, Fabricio. Tapos New Breed. New Breed pa ang nun. So, si New Breed, marami silang branches. May isang branch doon na tayo na sarili. Yun nga yung naging BPF. Head nun sila Ralph, Go, Carlo Peña. Nung time na yun. So, ayun, kasi malayo. Kung saan ako nakatira, malayo. Yun. Sa Parañaque ako nakatira. Tapos, sa QC yung training. Layo. Sa Ateneo. So, ayun, nung time na yun, every Saturday lang nakatraining doon. So, okay, every Saturday. Tapos hanggang, ayun, nagawa ko ng TTH, Saturday. Tapos bukod nun, yung mga days na hindi ako makapunta ng Ateneo nun, doon ako subsport. Kasi ang dad ko nun,
tsaka si Coach Erwin Tagle, Oo. kaibigan. Oo. So ayun, dun ako nabili ni tatay ko kay Coach Erwin. Okay. So parang, pero dun sa subdivision sports, sub-sports, yung ginagawa mo dun, MMA na? Or Noong time yung Jiu-Jitsu pa lang. Jiu-Jitsu pa lang? Nag-MMA lang ako pagka, hindi nga rin actually MMA. Example, may teammate kami na lalaban ng MMA, pag grappling part, dun lang ako papasok. Oh, So, okay. So parang, you dive into, pero just to help, parang gano'n? Just to help, tapos andun lang ako sa side, kasi noong time na yun, early 20s, nanonood lang ako tuwing may event na may lalaban sa team namin. Na na-involved din ako sa camp nila pagdating sa grappling na department. Andun ako support, nanood ako pagka ganun sa kanila. Hanggang yun nga, dumating na yung panahon na 30 ako, doon ako pasukoy ko na to, ito naman talaga gusto ko MMA. Nangyari lang kasi, naging comfort zone ko, tsaka lumalim ako sa Jiu-Jitsu with a gi. Kaya yun yung naging concentration ko hanggang nakalimutan ko yung MMA. Nagka-pandemya, nawala lahat ng competition, so hindi ko kaya balikan tong MMA na to. Kasi dito kaysa dumating yung panahon na 40-50 na ako, tsaka mag-sisi, so hindi ko ginawa to nung kaya pa. Kaya ito na siguro yung time na para gawin ko na to. Parang, kasi yun din yung gusto kong tanungin, kasi yung transition mo into MMA, kung iisipin ng iba, it's kind of late. Yeah. It's kind of late. Pero at 30 years old kasi, you're still at your prime when it comes to your strength. Kasi lalo na ang male athletes nagpipick around 30 and above. Early 30s talaga yun moving forward. Ang Jiu-Jitsu, iba yung pick ng athletes sa Jiu-Jitsu, mga bata mga nag-shine ngayon Especially ngayon with the Rutulo brothers, Musumeci, and then you have yung Gordon Ryan, sila, Craig Jones, sila, etc. Parang hindi na natin pangalanan yung iba. Pero sila pang this, if you look at their generation, nasa early 20s or mid-20s pa lang sila So, ang peak siguro yun yung peak ng, when it comes to mixed MMA kasi is multiple disciplines so it's really tough to learn yung tawag ko kasi sa kanya, kasi hindi ko alam yung term niya. Tawag ko na in-between. I call them in-between kasi of course may division when it comes to striking, wrestling, and then jiu-jitsu. May division in in-betweens Paano mo i-cross yung in-betweens na yun? So, for example, magbabato ka ng 1-2. Or bigla kang mag-fake ka ng leg kicks, bigla kang mag-change levels. Yung ganun, yung mga in-betweens na yun. Yun yung tawag dito, mo work mo sa training room din talaga. Hindi mo pwedeng i-visualize lang yun, i-manifest lang na ito yung mangyayari. Hindi din. Kasi may mga guys na magaling both striking, tapos grappling. Pero pag pinaghalo na nila, hindi na. Lost sila Kaya yun din yung, as an MMA fighter, ang trabaho mo rin yun na mix things up. To find ways to make it work. Totoo. And that's where dun papasok din ang guidance ng coach. Yes. That's why it's very important din na, yes, parang dito sa team, mayroon kaming MMA coach, mayroon kaming boxing coach, and then mayroon kaming jiu-jitsu guy. Yes. So, and then meron kaming wrestling coach, si Coach Ali. So, meron kaming connection. And lahat ng coaches na yun, they are under Coach Mark, na binibrief ni Coach Mark na connect them all. So, pagtahi-tahi ganun. So, yung pag gusto niyo po mag-training dito sa gym, ang training po dito is hindi Monday, kickboxing, Tuesday, hindi ganun. Parang Monday, kickboxing, Tuesday, boxing, Wednesday, jiu-jitsu, hindi ganun It's like MMA buo. Over lahat na Sino naman yung laro So, yun yung, and then sa sub-sports, alam ko na to, parang napag-usapan din natin nung last, pero just to look, parang balikan lang natin kuya, si Coach Erwin Tagle. Siya yung nagsabi sa'yo na pumunta ka dito sa Team Lakay para yung sa laban mo kay EF Sevilla. Yes. So, paano yung kuya? Paano yung
bakit ka nag-yes? Ano yung reasons mo into, para bakit ka nag-yes na pumunta dito para mag-training? Yes din, no? Kasi kahit kung anong sabihin ni Coach Erwin, sunod daw. Okay. Example, tumalon sa bangin niya, tatalon ako. Hindi, joke lang. Pero yun nga na, like, natin kanina, si Coach Erwin is sa mga, siya yung, nung bago mawala ang tatay ko, doon ako nabilin. Ng tatay ko kay Coach Erwin. So yun nga, nung ano na rin na yun, nung na-meet ko si Coach Erwin, tsaka si Coach Mark, through tatay ko din. Okay. Nung time na, yun nga na URCC, yung tatay ko rin nagiging wrestling coach din ng ibang fighters, na tinutulungan niya, ganyan. Tapos nandun na. Yung time yun, 12 years old lang ako, na-meet ko sila. So early 2000s? Early 2000s. 2006, nagsama si Coach Mark tsaka si Coach Erwin sa isang card. Gusto ko manood doon kasi pero 12 years old lang ako. Since hindi ako pwede sa casino, hindi ako nakanood. Hindi ako nakapasok nung time na yun. So ayun, nung nagka-chance ako mag-meet sila sa venue na, Araneta na. So ayun, pwede na ako pumasok doon, pwede na ma-meet na. Tapos ayun, si Coach Mark, nung time na nasa Wushu siya noon, sa PSC, kami nag-wrestling sa baba. Pagkatapos namin mag-wrestling, bibisita kami sa taas, may pagkwentuhan lang kami. Coach Mark, yung mga ganun ano. So ayun, nung time na naglabang kami ni EF, sabi ni Coach Erwin, akit ka kay Coach Mark. Yung time na excited kami, kasi dapat nung debut ko, akit na kami dito nun. Kaso kinulang na sa oras, at the same time may ang dami ring lalaban eh. Di ba may yung 167. Yes. Sa Joshua Basho versus Joshua, si Brooks, tama. So, nung time yan, daming lumaban from Team Lakay nun eh. Andun ako, nanonood ako live, sabi ko tayo, next camp, sali kami. Kaya ayun, nangyari, every time na umakit kami dito, pag buwababa kami, ibang tao kayo, pag buwababa kami. For sure, lahat ng coaching staff dito, Coach Mark, Coach JB, Coach Julio, Coach Jordan, talagang hindi matatapos ang session hanggang hindi nila na ano yung input para sa akin, yung anong ayos na ginagawa ko, ano yung dapat pang ayusin, yung mga ganong ano. Especially kasi, one of the things na na-observe ko din kasi especially kay Coach Julio, the same na na-observe ko din kila Josh and Liam na from Australia na yun. Tama, yung dalawa. Hindi siya yung klase ng coach na pag-boxing lang, close na siya to boxing only. Siya yung klase ng boxing coach na bibigyan ka niya ng drill, pero yung drill mo na yun is very open to, or very flexible yung ituturo niyang techniques para when it comes to MMA, ma-apply mo pa rin yung dating techniques mo. Ma-transition mo pa rin. So, yun, sila kasi yung klase ng coach na gusto nila makita na nag-i-improve ka din. Especially Coach Julio. Nakikita ko kay Coach Julio. Hindi ko kasi ma-explain ng maayos. Alam mo yung magpapads ka, nagpa-pads kayo, tapos hindi mo binabalik yung kamay mo to defend. Kunwari, nagbato ka ng straight, tapos bubuto ka ng kwan, tapos hindi nakataas to. Yung matagal may counter. May counter. May counter. Kaya pag yan, example, di ba, yung nag-program natin dito, rotation, mag-start ka kay Coach JB ng example, punches with kicks. May tie pad siya. Meron siyang tie pad. Kay Coach Jordan naman, pads na pang kickboxing. So, okay. Pagdating kay Coach Julio, pag example, yung kaliwang kamay ng gloves, so ito pads, natatakot ako na sa naka-gloves yung isa. Natakot na ako nun, sabi ko kasi, as in, ibang coach si Coach Julio eh. Not to sing praises only to Coach Julio. Of course, lahat naman ng coaches ginagawa talaga yung best nila to improve the athletes. Pero yung style kasi ni Coach Julio, parang siyang, alam mo yung old school, pero effective. Effective na, which is kailangan mo din. Oo. Yung ganong klaseng coaching and pad holding.